Nagbabalik po ang umagang kay ganda. Oras po natin mga kabayan kong Filipino-Chinese gaya ni Rizal. Kityam Chapsi, 7:14 ng umaga. Bawat anggulo bubususin, lahat ng panig uusisain. Ilalahad sa publiko, punto por punto. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang mga katagang iniwan ng pambansang bayaning si Gat Jose Rizal na tumatak pa rin hanggang ngayon. Pero tila kabaliktaran daw ang nangyayari. Tila naging kanser na raw ng bayan ang bagong henerasyon. Kapakanan na lang umano ang iniisip ng ilan. Maraming mga bata ang sangkot sa droga, pagnanakaw at nagiging bahagi ng iba pang krimen. Kailan kaya muling bibida ang mga bayani ng bagong henerasyon sa ika-150 kaarawan ni Rizal? Hari naway manumbalik ang kabayanihang kanyang ipinaglaban. At kapiling po natin dito sa studio ang siya pong taga-pangulo ng Philippine Historical Association. Wala pong dilito ba kundi si Jonathan Balsamo. Tama po ba kayo ang pangulo ng PHA? Public Relations Officer. Okay. Si Jonathan Balsamo ng Philippine Historical Association. Umagang kay ganda po sa inyo, sir. Umagang kay ganda rin sa iyo, Anthony. Kayo po ba ay tagahanga ni Jose Rizal? Tagahanga at tagapagturo ng kanyang mga aral bilang guro ng kasaysayan. Opo. Gusto ko lang po unahin yung binanggit ko kanina. Tama po ba yung pagkakaalam ko na si Gat Jose Rizal po ay may lahing Chino din? Oo. Sa panig ng kanyang ama ay may dugong Chino siya. So tama rin pong tawagin siyang Filipino-Chinese din pala. Oo. Opo. At subalit yun nga nung bago siya mamatay, di ba, ang pagkakilala sa kanya ng mga Kastila sa dokumento ay mestizong, di ba, mestizong Chino, Sangli, pero binago niya yun at ginawa niyang Indio. Ginawa niya Indio. Ginawa niyang Indio. Dahil pagkakilala niya sa sarili niya, ay Indio siya. At ano po ang ibig sabihin ng Indio? No? Kahit sa kanyang nobela, ang sinulat na Lumitangere, sir? Yung Indio ay tumutukoy doon sa mga Filipinong katutubo. No? Hindi Kastila, di ba? Mas kumaga may dating na medyo nakabababa sa lipunan. Okay. Bago po yung ilang katanungan natin tungkol sa mga aral ni Gat Jose Rizal, mga fast facts lang po, ika nga. Ano po ba ang height ni Jose Rizal, sa totoo lang? Naalala ninyo. Ang sinasabi nga, ako, ang binabanggit ko lagi ay yung ayon kay Ambeto Campo na 5'2" raw. Yung tansya nga ay 5'2". Batay yata sa damit na kanyang suot, no, ay nakuha nila, estima nila na 5'2" daw ang height ni Rizal. So, kasing taas ko lang. Kung papatayuin mo ako, baka... Oo nga po, no? Okay. Guwapo ho ba si Jose Rizal? Nako, posible, no? Dahil maraming nabighani sa kanya. Nagkaroon siya ng... Nagpatibok niya ang puso ng maraming babae. Siguro hindi lang dahil sa gwapo siya kasi, pero sweet siya magsulat eh. Posibleng gwapong lalaki. At makikita naman natin sa larawan, di ba? Kaya ako po tinanong yan dahil may mga nagsasabi po na parang na-photoshop daw po yung ibang mga pictures ni Jose Rizal nung mga panahon na natin ngayon. Ang susunod ko pong katanungan ay tungkol po dun sa kanyang sa bilang ng mga babaeng na-link sa kanya. Gaano ho ba kadami ayon sa kasaysayan? Ang kadalasang binabanggit ay nasa 11. 11 po. Nasa 11 rito. Pero ang mas kilala na nga natin, no, dalawang pangalan yung lumalabas. Una ay si Leonor Rivera, no, na sinasabing distant cousin niya. At si Josephine Bracken, di ba, na sa huling bahagi ng buhay niya sa dapitan ay nakilala niya, nakasama niya. Sinasabing kinasal sila at no, nagkaanak sila, no, subalit namatay. Si Josephine, medyo yung edad nila, no? Siguro mga 18 years old si Josephine, 34, 35 si Rizal. So, ang laki nung palitan din. Ng age gap, ano? Pero napaibig niya rin si Josephine Bracken. Nang nagpunta po siya sa Europa, wala po ba siyang naging anak doon, sir? Walang nababanggit, no? Dahil ito nga ang nasa Europa, no, nagkaroon din siya ng sinasabing mga ugnayan sa mga babae at mababasa natin ito sa mga liham niya, sa mga naisulat, no? Subalit hindi nag-work yung relationship. Ang sinasabi ng mga historiador kasi busy si Rizal, abala siya sa pagtupad sa kanyang misyon. At yun nga, pinadala siya sa Europa, hindi lamang para magtapos ng kanyang edukasyon, no? Magtapos sa pagiging doktor, pero ang mission niya ay
gumawa ng bagay para ipaalam sa Espanya, sa mga Kastila sa Espanya, yung kondisyon sa Pilipinas. Nang sa gayon, may bigay yung mga reformang hinihingi. Dahil si Rizal nga ay bahagi ng kilusang reformista, di ba? Ang hinihingi lang nila ay pagbabago. So, kumaga, magsumbong ka sa Espanya ng kondisyon ng Pilipinas sa kami ng mga Kastila rito. So, yun yung isa sa mga mission ni Rizal, pero yun ay nagbago. Dahil nga, sa bandang huli, ang Espanya naman ay hindi makikinig at hanggang sa ito nga, may ililink si Rizal dun sa himagsikan na ang kanilang mga sinulat ay naglalaman na ng mga konseptong revolusyonaryo, paghiwalay na ng Pilipinas sa Espanya. Okay. At yun nga ang dahilan, kaya po siya hinatulan din ng kaya siya kumbaga nadamay. Bagaman yung pagpatay sa kanya, ano siya nun, kumbaga, napagbintangan lang. Kasi talagang August naman, nung August 1896, si Bonifacio ay nanguna sa isang himagsikan. Yun yung salakayin ng Intramuros, no? Pero hindi to ganap na nagtagumpay, no? Si Rizal naman noon ay walang kinalaman doon dahil si Rizal ay nasa, di ba, taon na yun, 4 na taon siya nasa Dapitan at noong panahon na yun, siya ay papunta na naman ng Cuba dahil siya ay nagboluntaryong magsilbing doktor, no, para sa tropa ng mga Kastila. So si Rizal ay walang direktang kinalaman doon sa August 1896 Revolution ni Bonifacio. Subalit siya yung nanagot. Kaya August hanggang December, no, papatayin si Rizal. Okay. Sabi po niya sa kanyang mga sinulat, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Opo. Ba't po ba niya naisip yun nung paman? Bakit yung paman? Sapagkat si Rizal, kung isipin natin no, sa mga panulat niya, visionary siya. Iniisip niya yung kinabukasan. Ang tawag nga ng ilan ngayon, futuristic si Rizal. So ang iniisip ni Rizal, kung ano ang magiging magandang kalagayan ng bayan bukas sa mga susunod na henerasyon, dapat tutukan na natin yung kabataan ngayon. Dahil yung mga kabataan ngayon, silang magiging adult, di ba? Magiging mga pinuno ng lipunan sa mga susunod na henerasyon. So para maging maayos ang henerasyon sa susunod, no, simulan ng alagaan at gabayan yung kabataan ngayon. Sa paglipas ho ng mga panahon, Sir Jonathan, nagkaroon na tayo ng maraming, napasakamay tayo ng Amerika, napasa ilalim tayo sa mga Hapones, napailalim tayo sa mga Pilipinong leader sa mga sumunod na yun. Sa palagay po ba nyo, natupad ang pangarap na ito ni Rizal para sa bayan? Hindi lang yung tungkol sa kabataan na pag-asa ng bayan, kundi yung iba pa niyang binanggit tungkol sa pagpapaalipin, ang kanyang mga protesta sa pang-aabuso at iba pa. Oo. Nagbago na ang panahon. Sabihin ko wala ng mga Kastila na nilalabanan nila noon, no? Pero nagbago na nga ba yung sistema? Sabihin ko, yung mga issue ni Rizal na pagkakapantay-pantay, yung issue ni Rizal na kalayaan sa pamamahayag, yung issue ni Rizal sa pagiging handarin ng mga Filipino na kung talaga ba silang karapat-dapat sa kalayaang ito, ay hindi ko alam kung parang sabi ko, parang hindi pa yata ganap talaga. Kaya kailangan patuloy nating ikwento ang buhay ni Rizal at ang kanyang mga aral. Kasi hindi pa tayo dumarating sa punto na talagang karapat-dapat na tayo dun sa mga sinabing o pang-aral ni Rizal. Okay. Mga uling punto ko na lang po, nabanggit niyo yung tungkol sa pagpapalaganap ng aral ni Gato si Rizal. Ang kurso pong, ang asignatura pong Rizal ay sa kolehiyo po, parang requirement po yan. Opo, batas po ito. At nasa batas po yan. Pwede po bang maituro ang mga kaisipan ni Rizal sa magaan na paraan na mula pa sa, alam mo, sa elementarya ay maibigay na sa mga kabataan natin? Tingin ko posible naman po sa dami ng sinulat ni Rizal. Kaya yun yung bagay kung bakit tayo maraming alam tungkol sa kanya. Kumbaga kumpara kay Bonifacio, si Bonifacio hindi mas nagsulat. Si Rizal talagang sulat ng sulat. So marami tayong mapag-aaralan sa kanya. Sa tingin ko posible. At ito ay nasa estratehiyan naman ng guro. Sapagkat si Rizal naman ay nabuhay, sabihin ko, may tala ng kanyang kabataan, ng kanyang pag-aaral. No? At pwede natin gamitin ito upang ipakilala si Rizal sa mga mag-aaral. Ibig sabihin, bakit hindi natin pakilala si Rizal bilang isang high school student, sa mga high school students? Bakit hindi natin pakilala si Rizal bilang bata rin, no? Na tinuturuan ng kanyang ina at nag-aaral? May mga paraan para makarelate, makakonect yung mga bata doon. Kasi hindi yung laging Rizal, magaling, dakila. Pakita rin natin yung side na naghirap din siya nung umpisa, na nung nakakulong ang ina niya at taga-aral sa Ateneo, di ba? Sobrang bigat ng loob niya. Yung mga ganito, gawin natin totoong tao si Rizal para yung mga estudyante natin makakonect sa kanya. Okay.
Sir, maraming salamat po. Huling tanong ko na lang po Opo. maikli. Ano po ang pakiramdam ng isa pong katulad ninyo na ang tawag po sa inyo, eksperto sa buhay ni Rizal? Okay, siguro ako ay nag-aral ng kasaysayan, no? Kasi una umpisa ako sa trivia. Parang ganun lang. Kala mo, dahil mo alam na trivia, dahil mo nang alam. Pero hindi eh. Kasi pag inisip natin, yung papel ng kasaysayan ay talagang para imulat ang taong bayan, ako ang mga estudyante ko, sa ano ba, sa pagiging makabayan. Sa lagay ng lipunan at mahalin nila ito. At habang naiisip ko yun, lalo akong natatakot, ang bigat ng aking role. Kaya nga sabi ng aming executive director sa PHA na pumanaw na, sabi niya sa komperensya, alam niyo bakit ganitong lipunan natin ngayon? Sabi niya, alam niyo to, failure to ng history teachers. At tinamaan ako. So, ganoon kabigat yung papel ng kasaysayan sa hinaharap. Sir, maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Sa inyo pong oras sa amin, sa uulitin po. Maraming salamat po. Sabi po ng ating ka-Facebook na si Rain Villaferte, natutunan nga natin ang mga adikain na ipinaglaban ni Dr. Jose Rizal, pero may ilan naman na hindi ito isinasabuhay. Unang-una po ay labis-labis ang ating kagalakan dahil po sa kakaibang pagdiriwang ngayon ng kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Ngayon po ay ramdam na ramdam natin ang init ng pagkamakabayan, ang totohanang pag-aalala sa isang nilalang na nagpaalab po ng revolusyon tungo sa ating kasarinlan. Hindi po tulad ng mga nakaraang taon parang dumadaang hangin lamang ang birth anniversary ng ating pambansang bayani. Natupad na po ang maraming pinangarap ni Rizal para sa inang bayan, lalo na po ang tinatamasa nating kalayaan. Ngunit ang pang-aabuso at pang-aapi sa maliliit at pagtatampisaw sa kapangyarihan at kayamanan ng mga namumuno ay hindi pa rin po naiibsan. At higit sa lahat, bagamat malaya man po maituturing, ay nakatanikala pa rin po sa matinding kahirapan ang mas nakararami nating kababayan. Mga kapamilya, hindi na po kailangan pang magbuwis tayo ng buhay gaya ni Rizal. Ngunit pwede po tayong magpundar ng mga bagong Rizal pagdating po sa adikain at kaisipan. Mahigit 100 na taon na po nang kilalanin ni Rizal ang magagawa ng mga kabataan para sa ating bayan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, wika niya, kaya wag natin siyang biguin. Sana po sa pagunita natin sa kanyang susunod na birthday, hindi lang po pag-asa ng bayan ang kabataan, kundi katuparan na ng pag-unlad ng bayan. Kay sarap maging Pilipino, ding-dong, ako'y Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Babalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda. Di